Si Prinsesa Anne ay isa sa mga miyembro ng maharlikang pamilya na bihirang masangkot sa anumang kontrobersya, kahit na nananatili siyang isa sa pinakaaktibong kinatawan ng monarkiya. Gayunman, ayon sa mga kamakailang ulat, gumawa siya ng nakakagulat na pahayag tungkol sa kanyang kinabukasan sa loob ng maharlikang pamilya. Dumating ang balitang ito sa panahon kung kailan malawak siyang pinupuri dahil sa kanyang maraming opisyal na tungkulin at paglahok sa mga gawaing panghari. Maraming humahanga sa kanyang estilo ng pamumuno, ang namangha sa kanyang sinabi tungkol sa kanyang hinaharap. Ngunit ano na nga ba ang nilalaman ng pahayag na ito? Balak na ba ni Prinsesa Anne na bawasan o tuluyang ihinto ang kanyang mga tungkulin bilang isang working royal? Ang pahayag ni Prinsesa Anne tungkol sa kanyang kinabukasan ay dumating matapos ang desisyon ni Haring Charles na baguhin at ayusin ang estruktura ng monarkiya matapos siyang maging hari. Dahil dito, mas mabigat na responsibilidad ang naatang sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya na nananatiling aktibo sa paglilingkod. Unti-unting nabaling muli ang atensyon ng publiko sa posisyon ni Prinsesa Anne sa loob ng sistemang maharlika. Ayon sa mga ulat, may isang mahalagang desisyon si Haring Charles na maaaring nagsilbing palatandaan kung ano ang naghihintay kay Prinsesa Anne sa hinaharap ng maharlikang pamilya. Bagamat maaaring hindi ito ang layunin ng hari, maraming tagamasid ang naniniwalang ang pagtaas ng ranggo ni Sir Timothy Lawrence ay maaaring makaapekto sa magiging direksyon ng papel ni Prinsesa Anne sa mga susunod na taon. Hindi pa katagalan, personal na iginawad ni Haring Charles kay Sir Timothy Lawrence ang titulong Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order sa isang pribadong seremonya sa Balmoral Castle. Ang parangal na ito ay ipinagkaloob ayon lamang sa pasya ng hari, nang walang pakikialam mula sa politika o publiko, kaya't lalo itong naging mahalaga. Napansin ng mga taga-subaybay ng maharlikang sambahayan na ang ganitong uri ng pagkilala ay kadalasang sumasalamin sa personal na pagtitiwala at pagpapahalaga ng monarko. Dahil si Sir Timothy Lawrence ay asawa ni Prinsesa Anne, marami ang tumingin dito bilang pagkilala hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa matagal ng katapatan at serbisyo ni Anne sa korona. Gayunpaman, hindi lamang ang promosyon ng kanyang asawa ang naging sentro ng atensyon. Mas marami ring tumitingin ngayon sa mahalagang papel na ginagampanan ni Prinsesa Anne sa likod ng mga eksena. Paulit-ulit na inilarawan ng royal commentator na si Robert Jobson si Anne bilang isang taong lubos na maaasahan ni Haring Charles sa panahon ng mga hamon at pagsubok na kinakaharap ng monarkiya. Madalas na binabanggit ang paglalarawang ito sa mga ulat tungkol sa maharlikang pamilya dahil malinaw nitong ipinapakita kung paano siya tinitingnan sa loob ng institusyon. Hindi siya madalas magsalita sa publiko tungkol sa mga panloob na usapin. Ngunit ang kanyang pagiging pare-pareho, disiplinado, at masipag ay nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isa sa mga pinakamaasahang miyembro ng maharlikang pamilya. Subalit marami pa sa kanyang mga tungkulin ang hindi nakikita ng publiko. Ang kahalagahan ni Prinsesa Anne ay hindi lamang nagsimula sa bagong paghahari ni Haring Charles. Gayunpaman, malinaw na mas lumaki ang kanyang papel matapos umupo si Charles sa trono noong Setyembre 2022. Mula noon, mas naging lantad ang kanyang papel sa pagsuporta sa paglipat ng monarkiya sa isang bagong panahon. Dumami ang kanyang mga opisyal na gawain, nagpatuloy ang kanyang mga responsibilidad ng walang pahinga, at nanatili siyang isa sa iilang miyembro ng pamilya na may tuloy-tuloy na iskediul ng serbisyo.
Sa panahong dumaraan sa maraming pagbabago ang monarkiya, nagbigay ang kanyang presensya ng katatagan at pagpapatuloy. Patuloy siyang dumalo sa mga kaganapang militar, pagbisita sa mga kawanggawa, at mga seremonyang pang-estado sa parehong antas ng dedikasyon na ipinakita niya sa loob ng maraming taon. Lalong naging malinaw ang kahalagahan ng kanyang papel noong koronasyon ni Haring Charles noong Mayo 2023. Sa seremonyang iyon, ginampanan niya ang tungkulin bilang gold stick in waiting, isang tradisyonal at makasaysayang posisyon na ibinibigay lamang sa piling nakatatandang miyembro ng maharlikang pamilya. Sa panahon ng koronasyon, sumakay siya sa likuran ng Gold State Coach sa posisyong sumisimbolo ng proteksyon at katapatan sa monarko. Bagamat ginanap ang kaganapan sa London, ang papel na kanyang ginampanan ay sumasalamin sa daan-daang taong tradisyon. Isa ito sa pinakamalinaw na pagpapakita ng malaking tiwala na ibinigay sa kanya ni Haring Charles. Mula noon, mas malinaw na siyang nakita bilang isa sa mga pangunahing haligi ng katatagan ng monarkiya. Habang lumiliit ang bilang ng mga working royals, mas dumarami ang responsibilidad ng mga nananatiling aktibo. Dahil dito, mas naging mahalaga ang bawat nakatatandang miyembro ng pamilya. Sa ganitong kalagayan, lalo pang namukod tangi ang pagiging maaasahan ni Prinsesa Anne. Palagi siyang naroroon, hindi naaapektuhan ng pagbabago ng atensyon ng publiko o ng mga uso sa media. Ang sitwasyong ito ay umaayon din sa plano ni Haring Charles para sa isang mas maliit ngunit mas nakatuong monarkiya. Dahil sa pagbawas ng bilang ng mga aktibong miyembro, mas mabigat ang naging papel ng bawat isa. Sa loob ng bagong estrukturang ito, mas lumaki ang kahalagahan ni Prinsesa Anne, hindi dahil nagbago ang kanyang titulo, kundi dahil mas kinakailangan siya ng institusyon kaysa dati. Bukod sa kanyang iba pang tungkulin, patuloy rin siyang nagsisilbi bilang Grand Master ng Royal Victorian Order. Ang posisyong ito ay naglalagay sa kanya sa sentro ng isa sa pinakamahalagang sistema ng pagkilala ng monarkiya para sa mga taong naglingkod ng tapat sa monarko. Ang kanyang karanasan sa loob ng institusyon ay halos walang kapantay sa modernong panahon. Nasaksihan ni Prinsesa Anne ang magkakaibang yugto ng monarkiya sa ilalim ni Haring George ika-6, Reyna Elizabeth ika-2, at ngayon ay ni Haring Charles ika-3. Sa bawat panahong ito, nakita niya kung paano nagbago at umangkop ang monarkiya sa iba't ibang hamon. Dahil dito, nagtataglay siya ng natatanging pananaw at malalim na pag-unawa sa ebolusyon ang institusyon sa paglipas ng panahon. Bukod sa kanyang mga seremonyal na tungkulin, kinakatawan din niya ang daan-daang organisasyon sa United Kingdom at Commonwealth. Kabilang dito ang mga samahang militar, mga charity para sa kalusugan at mga pundasyong pang-edukasyon. Marami sa mga organisasyong ito ang umaasa sa kanyang suporta at presensya upang mapanatili ang kanilang kakayahang maglingkod sa publiko. Sa paglipas ng panahon, ginawa nitong si Prinsesa Anne na isa sa mga pinakaaktibo at pinakamasipag na miyembro ng maharlikang pamilya. Dahil sa kanyang malawak na karanasan, nagsisilbi rin siyang huwaran at gabay para sa nakababatang henerasyon ng mga royal. Habang mas maraming responsibilidad ang ipinapasa sa susunod na henerasyon, ang kanyang dedikasyon sa tungkulin at serbisyo publiko ay nananatiling isang malinaw na halimbawa na maaaring sundan. Sa paglipas ng mga taon, nanatiling positibo ang pananaw ng publiko kay Prinsesa Anne at sa mga nagdaang panahon ay lalo pa itong lumakas.
Nananatiling positibo ang pananaw ng publiko kay Prinsesa Anne. Maraming komentarista ng maharlikang pamilya ang itinuturing siya bilang isa sa mga pinakaiginagalang na personalidad sa makabagong monarkiya. Ang paggalang na ito ay hindi bunga ng malawak na atensyon ng media, kundi ng maraming taon ng tuloy-tuloy at tapat na paglilingkod. Dahil dito, madalas siyang tawaging workhorse ng monarkiya, isang bansag na sumasalamin sa dami ng kanyang trabaho at sa kanyang pambihirang dedikasyon. Ngunit paano nga ba niya nakuha ang titulong ito? Alamin natin. Bakit tinatawag si Prinsesa Anne na workhorse ng monarkiya? Nakuha ni Prinsesa Anne ang reputasyon bilang isa sa mga pinakamasipag na miyembro ng maharlikang pamilya dahil sa ilang dekadang walang humpay na serbisyo publiko. Hindi tulad ng maraming kilalang personalidad, bihira siyang maghanap ng publisidad. Sa halip, nakatuon siya sa kanyang napakaraming tungkulin bilang kinatawan ng korona. Nagsimulang mabuo ang reputasyong ito noong huling bahagi ng dekada, 1960 nang simulan niyang gampanan ang mga tungkuling panghari bilang isang kabataan pa lamang. Sa panahong iyon, regular na siyang dumadalo sa mga opisyal na kaganapan sa buong United Kingdom, kumakatawan sa maharlikang pamilya sa mga seremonya, gawaing pangkawanggawa at pampublikong institusyon. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy na nadagdagan ang kanyang mga responsibilidad, ngunit hindi siya kailanman umurong mula sa mga ito. Nang pumasok ang monarkiya sa makabagong panahon ng media, matagal nang nakabuo si Anne ng isang huwaran ng tuloy-tuloy na paglilingkod na hindi kailanman humina. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ay noong 2023 nang maisagawa ni Prinsesa Anne ang 457 opisyal na pakikipag-ugnayan o royal engagements sa loob lamang ng isang taon. Kasama rito ang mga kaganapan sa United Kingdom at sa ibang bansa tulad ng mga pagbisita sa militar, mga charity event, at mga tungkuling may kaugnayan sa estado. Sa parehong taon, mas kaunti ang opisyal na pakikipag-ugnayan ni Haring Charles habang inaangkop niya ang kanyang sarili sa mga unang yugto ng kanyang paghahari. Dahil dito, si Anne ang nanguna sa talaan ng mga miyembro ng maharlikang pamilya na may pinakamabigat na iskediul na naging dahilan upang muli siyang kilalanin bilang pinakamasipag na royal sa taong iyon. Para sa mga matagal nang sumusubaybay sa kanyang karera, hindi ito nakakagulat. Isa lamang itong pagpapatuloy ng isang matagal ng pattern ng sipag at dedikasyon. Nagsimula ang kanyang formal na paglalakbay bilang full-time working royal noong huling bahagi ng dekada 1960 nang magsimula siyang tumanggap ng mga opisyal na responsibilidad para kay Reyna Elizabeth II. Mula noon, nanatili siyang aktibo ng walang mahahabang pahinga o pagbawas sa kanyang mga tungkulin. 1987, formal siyang ginawaran ni Reyna Elizabeth II ng titulong Princess Royal, isang tradisyonal na karangalang ibinibigay sa pinakamatandang anak na babae ng naghaharing monarko. Ang titulong ito ay may malalim na ugat sa kasaysayan ng monarkiya at karaniwang hawak habang buhay. Para kay Prinsesa Anne, ang parangal na ito ay nagsilbing pagkilala sa kanyang mahalagang papel sa loob ng institusyon. Kasama rin sa kanyang buhay ang isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng palakasan. Noong 1976, kinatawan niya ang United Kingdom sa Olympic Games sa Montreal, Canada. Lumahok siya sa equestrian 3-day event
at naging kauna-unahang miyembro ng British Royal Family na sumali bilang atleta sa Olympics. Ang kanyang paglahok ay hindi bilang isang simbolikong kinatawan lamang, kundi bilang isang tunay na kakompetensya. Dahil dito, nakakuha siya ng pandaigdigang atensyon at nagkaroon ng natatanging lugar sa parehong kasaysayan ng palakasan at monarkiya. Ngunit hindi lamang mga tagumpay ang bumuo sa kanyang buhay. Noong 1974, nasangkot si Prinsesa Anne sa isa sa mga pinakaseryosong insidente sa seguridad na naranasan ng modernong maharlikang pamilya. Habang naglalakbay, malapit sa Buckingham Palace sa London, hinarang ang kanyang sasakyan ng isang armadong lalaki na nagtangkang dukutin siya. Sa kabutihang palad, nalutas ang sitwasyon nang hindi siya nasaktan at kalaunan ay naaresto ang salarin. Ang pangyayaring ito ay naging isa sa mga pinakatanyag na insidente sa seguridad sa kasaysayan ng monarkiya at nagbigay diin sa mga panganib na kinakaharap ng mga nakatatandang miyembro ng royal family. Sa paglipas ng panahon, naging mahalagang bahagi rin siya ng mga pangunahing kaganapang pang-estado at pang-konstitusyon. Nang umakyat si Haring Charles sa trono noong Setyembre 2022, sinamahan siya ni Prinsesa Anne sa ilang mahahalagang seremonya at opisyal na gawain na may kaugnayan sa paglipat ng kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay sumasalamin sa kanyang katayuan bilang isa sa pinakamatanda at pinakamaraming karanasan na miyembro ng maharlikang pamilya. Isa pang mahalagang bahagi ng kanyang pampublikong papel ay ang kanyang matagal ng kaugnayan sa militar. Sa loob ng maraming taon, humawak siya ng iba't ibang honorary military appointments sa United Kingdom, kabilang ang pagiging Colonel of the Blues and Royals, Colonel of the Royal Scots Dragoon Guards, at Admiral and Chief Commandant for Women in the Royal Navy. Regular siyang dumadalo sa mga parada, bumibisita sa mga base militar, at nagbibigay suporta sa mga sundalo at kanilang mga pamilya. Bukod sa kanyang mga tungkuling militar, isa sa kanyang pinakamahabang pangako ay ang kanyang trabaho, kasama ang Save the Children. Nakipag-ugnayan siya sa organisasyon mula pa noong mga unang taon ng kanyang pampublikong serbisyo at nanatiling aktibo rito sa loob ng maraming dekada. Kasama sa kanyang gawain ang pagbisita sa mga proyekto, pagsuporta sa pangangalap ng pondo, at pagtataguyod ng mga programang makatao sa buong mundo. Nakapaglakbay siya sa iba't ibang bansa upang makipagkita sa mga batang apektado ng kahirapan, kaguluhan, at kakulangan sa serbisyong pangkalusugan. Ang pangmatagalang dedikasyong ito ay nananatiling isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang gawaing pangkawanggawa. Hindi rin doon nagtatapos ang kanyang mga tungkulin. Sa buong panahon ng kanyang paglilingkod, nagsagawa si Prinsesa Anne ng libu-libong opisyal na pagbisita sa Europa, Africa, Asia, Oceania at mga bansa sa Amerika. Kasama rito ang mga diplomatikong misyon, pagpapalitan ng kultura, at mga gawaing pangkawanggawa na naglalayong palakasin ang ugnayan ng United Kingdom sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong Setyembre 2022, matapos ang pagpanaw ni Reyna Elizabeth II, gumanap si Prinsesa Anne ng isang napakakitang papel sa mga seremonyang panglibing. Sinamahan niya ang kabaong ng kanyang ina sa bahagi ng huling paglalakbay nito mula Balmoral Castle hanggang London. Ang kanyang presensya sa mga seremonyang iyon ay sumasalamin hindi lamang sa kanyang personal na pagmamahal bilang anak, kundi pati na rin sa kanyang opisyal na tungkulin bilang isang mataas na miyembro ng Estado.
Isa ito sa pinaka-emosyonal at pampublikong tungkulin na kanyang ginampanan. Inilarawan naman ng dating Royal Press Secretary na si Dicky Arbiter si Prinsesa Anne bilang disiplinado at lubhang nakatuon sa kanyang trabaho. Madalas niyang gamitin ang pariralang "she simply gets on with it" upang ilarawan ang kanyang ugali, ang kakayahang magpatuloy sa pagtatrabaho ng walang reklamo at walang paghahanap ng papuri. Gayunpaman, sa kabila ng malawak na paghanga ng publiko kay Prinsesa Anne, may mga ulat na nagsasabing may isang miyembro ng maharlikang pamilya na hindi gaanong humahanga sa lawak ng kanyang impluwensya at mga tungkulin. Si Reyna Camilla. Ayon sa ilang ulat, maaaring hindi komportable si Camilla sa napakaraming mahalagang papel na ginagampanan ni Prinsesa Anne sa loob ng monarkiya. Ayon sa ilang ulat, may mga nagsasabing maaaring hindi komportable si Reyna Camilla sa malaking impluwensya at lawak ng mga tungkuling ginagampanan ni Prinsesa Anne. Dahil sa ilang pagkakataon ay tila natatabunan nito ang kanyang sariling papel sa loob ng monarkiya. Ngunit gaano nga ba katotoo ang mga ulat na ito? Bakit tila hindi naging matalik na magkaibigan sina Prinsesa Anne at Reyna Camilla? Patuloy na sumubaybay habang sinusuri natin kung bakit madalas sabihin na hindi gaanong malapit sina Prinsesa Anne at Reyna Camilla. Ang matagal ng ugnayan ni Anne at Camilla. Hindi lamang nagtagpo sina Reyna Camilla at Prinsesa Anne dahil sa maharlikang pamilya. Ang kanilang koneksyon ay nagsimula pa noong unang bahagi ng dekada 1970 bago pa man ikasal si Camilla kay Haring Charles III at bago pa siya naging bahagi ng nakatataas na hanay ng maharlikang pamilya. Noong panahong iyon, bata pa si Prinsesa Anne at aktibong nakikilahok sa mga pagtitipon ng mataas na lipunan ng Britanya kung saan madalas magsama-sama ang mga miyembro ng maharlikang pamilya, mga opisyal ng militar at mga aristokrata sa mga kaganapan tulad ng mga kompetisyon sa pangangabayo, mga salo-salo at iba pang sosyal na pagtitipon. Sa ganitong kapaligiran umano, nagkaroon si Prinsesa Anne ng maikling romantikong relasyon kay Andrew Parker Bowles, isang opisyal ng British Army. Hindi nagtagal ang kanilang relasyon at hindi rin ito naging seryoso. Tahimik itong natapos at kapwa sila nagpatuloy sa kanilang mga buhay nang walang anumang pampublikong kontrobersya. Kasabay nito, malapit ding nauugnay si Andrew Parker Bowles kay Camilla Shand, na kalaunan ay naging Camilla Parker Bowles. Matagal nang magkakilala sina Camilla at Andrew at nagkaroon sila ng isang relasyon na may mga yugto ng paghihiwalay at pagbabalikan. Magkapareho sila ng mga kaibigan, dumadalo sa parehong mga pagtitipon at kabilang sa iisang sosyal na grupo. Dahil dito, naging napakalapit nila sa isa't isa. Noong 1973, ikinasal sina Andrew Parker Bowles at Camilla sa Guards Chapel sa London. Sa panahong iyon, matagal nang natapos ang maikling relasyon ni Anne at Andrew at walang anumang pampublikong tensyon sa pagitan ni Anne at Camilla. Gayunpaman, ang katotohanang parehong naging bahagi ng buhay ng iisang lalaki, ang dalawang babae sa magkaibang panahon, ay nagbigay ng isang kawili-wiling koneksyon sa kanilang kasaysayan. Pagkaraan ng maraming taon nang maging hayagang kilala ang relasyon ni Camilla at Charles, nagsimulang magtanong ang ilan kung maaaring nakaapekto ba ang dating ugnayan ni Anne kay Andrew Parker Bowles sa kanyang pananaw tungkol kay Camilla. Ang mga tanong na ito ay nagpatuloy sa loob ng maraming taon at naging bahagi ng mga haka-haka ng publiko. Gayunman, hindi kailanman nagsalita sa publiko sina Anne o Camilla tungkol sa mga ganitong pahayag.
Wala ring matibay na ebidensyang nagpapatunay na naging sanhi ito ng anumang alitan sa pagitan nila. Dahil dito, nananatili itong isang usapin ng espekulasyon at hindi isang napatunayang katotohanan. Ang panahon ni Charles at Diana, mas naging kapansin-pansin ang koneksyon ni Anne kay Camilla dahil si Anne ay kapatid ni Haring Charles. At nasaksihan niya ang maraming mahahalagang yugto ng personal na buhay ng kanyang kapatid. Isa sa mga pinakamahalagang sandali ay noong Hulyo 20, 1981 nang dumalo siya sa kasal ni Charles at Diana sa St. Paul's Cathedral sa London. Ito ay isang napakalaking pandaigdigang kaganapan na sinubaybayan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Habang lumilipas ang panahon, nakita rin ni Anne kung paano unti-unting nakaranas ng malalaking suliranin ang pagsasama ni Charles at Diana. Nasaksihan niya ang pag-usbong ni Diana bilang isa sa pinakasikat at pinakamamahal na miyembro ng maharlikang pamilya. Bagamat magkaiba ang personalidad ni Anne at Diana, ipinapakita ng ilang ulat na iginagalang ni Anne ang kakayahan ni Diana na makipag-ugnayan sa karaniwang mamamayan. Noong dekada 1980 at 1990, naging napakaaktibo ni Diana sa mga gawaing pangkawanggawa at binago niya ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng maharlikang pamilya sa publiko. Dahil malakas din ang paniniwala ni Anne sa serbisyo publiko, nauunawaan niya ang kahalagahan ng mga gawaing isinagawa ni Diana. Kahit na magkaiba ang kanilang pamamaraan. Ang pagbagsak ng kasal ni Charles at Diana ay naging isa sa pinakamalaking krisis na kinaharap ng monarkiya sa modernong panahon. Naghiwalay sila noong Disyembre 1972 at formal na nagdiborsyo noong Agosto 1976. Sa panahong ito, nasa ilalim ng matinding presyon ang buong maharlikang pamilya. Nasaksihan ni Anne hindi lamang ang personal na sakit sa loob ng pamilya, kundi pati na rin ang walang tigil na atensyon ng media. Ito ay isang mahirap na yugto na nakaapekto sa lahat ng taong malapit sa kanila. Ang papel ni Camilla sa kontrobersiya, kasabay nito, naging sentro rin ng pampublikong usapan ang relasyon ni Charles at Camilla. Lalong tumindi ang sitwasyon matapos aminin ni Charles sa isang panayam sa telebisyon noong 1974 na siya ay naging hindi tapat sa kanyang asawa. Mas lalo pa itong lumaki matapos ang sikat na panayam ni Diana sa BBC Panorama noong 1975 kung saan sinabi niya ang bantog na pahayag. "Tatlo kami sa kasalang ito." Mula noon, naging bahagi ng pampublikong debate ang pangalan ni Camilla. At marami ang naniwalang may kinalaman siya sa pagkasira ng pagsasama ni Charles at Diana. Hindi kailanman nagsalita si Prinsesa Anne sa publiko tungkol sa isyong ito. Kilala siya sa pananahimik pagdating sa mga sensitibong usapin ng pamilya. Gayunpaman, naniniwala ang ilang tagamasid ng monarkiya na nauunawaan niya kung gaano kalaki ang pinsalang idinulot ng kontrobersi yang ito sa reputasyon ng institusyon. Habang nakatuon ang media sa mga balita tungkol kina Charles, Diana at Camilla, nagpatuloy lamang si Anne sa kanyang mga tungkulin. Patuloy siyang dumalo sa mga opisyal na gawain sa loob at labas ng bansa na may parehong dedikasyon at disiplina na naging tatak ng kanyang buong karera. Samantala, pumasok si Camilla sa maharlikang buhay sa ibang paraan. Ang kanyang relasyon kay Charles ay nabuo sa loob ng maraming taon
bago sila ikinasal. Dahil dito, magkaiba ang kanilang karanasan sa loob ng maharlikang sistema at madalas itong ginagamit upang ipaliwanag kung bakit maaaring magkaiba rin ang kanilang pananaw tungkol sa buhay bilang miyembro ng royal family. Sa panahon ng kontrobersya, hindi kailanman nakita si Anne bilang isang pampublikong taga-suporta ng relasyon nina Charles at Camilla. Hindi niya ito ipinagtanggol sa publiko, ngunit hindi rin niya ito tinuligsa. Sa halip, pinili niyang manatiling tahimik at magpatuloy sa kanyang mga tungkulin, isang pag-uugaling matagal nang bahagi ng kanyang pagkatao. Nang ikasal sina Charles at Camilla noong Abril 2005 sa Windsor Guildhall, hati pa rin ang opinyon ng publiko. Sa paglipas ng panahon, unti-unting tinanggap ng marami ang kanilang pagsasama. Si Camilla ay nagsimulang gumanap ng mas maraming pampublikong tungkulin, sumuporta sa iba't ibang kawanggawa, at regular na lumitaw sa mga opisyal na kaganapan kasama si Charles. Nasaksihan ni Anne ang pagbabagong ito mula sa simula habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang sariling landas ng paglilingkod. Sa kabila ng maraming taon nilang magkasama sa loob ng parehong pamilya, tila nananatiling formal ang kanilang relasyon. Madalas silang magkita sa mga seremonya at opisyal na okasyon. Ngunit bihira ang anumang palatandaan ng isang malapit na personal na pagkakaibigan. May ilang komentarista ng monarkiya na naniniwalang maaaring malaki pa rin ang paggalang ni Anne sa alaala ni Prinsesa Diana at posibleng nakaimpluwensya ito sa kanyang pananaw sa relasyon nina Charles at Camilla. Gayunpaman, hindi kailanman kinumpirma ni Anne ang ganitong mga haka-haka, kaya nananatili lamang itong interpretasyon ng mga tagamasid. Sa paglipas ng mga taon, kapwa sila nagpatuloy sa kanilang mga tungkulin sa loob ng parehong institusyon. Matapos maging hari si Charles noong Setyembre 2022, parehong lumahok sina Anne at Camilla sa mahahalagang seremonya at mga gawaing pang-estado. Sa publiko, wala silang ipinakitang anumang malinaw na alitan. Ngunit para sa maraming tagamasid ng maharlikang pamilya, ang kawalan ng hayagang hidwaan ay hindi nangangahulugang may malapit silang personal na relasyon. Marami pa rin ang naniniwalang si Camilla ay isa sa mga miyembro ng royal family na hindi gaanong malapit kay Prinsesa Anne. Sa kabilang banda, madalas ding binabanggit ng mga komentarista ng maharlikang pamilya ang iba pang miyembro ng royal family na sinasabing mas malapit kay Reyna Camilla. Ngunit sino nga ba ang mga taong pinakamalapit kay Prinsesa Anne? Mga miyembro ng maharlikang pamilya na pinakamalapit kay Prinsesa Anne. Sa buong buhay niya, nakabuo si Prinsesa Anne ng matitibay na ugnayan sa ilang miyembro ng maharlikang pamilya. Marami sa mga relasyong ito ay nahubog sa pamamagitan ng magkakaparehong karanasan, responsibilidad, at panghabambuhay na paglilingkod sa monarkiya. Ang pinakamalapit na relasyon ni Anne ay sa kanyang nag-iisang kapatid na lalaki, si Haring Charles III. 2 taon lamang ang pagitan ng kanilang edad at magkasama silang lumaki sa Buckingham Palace sa ilalim ng pangangalaga ni Reyna Elizabeth II at Prinsipe Philip. Ang kanilang kabataan ay puno ng mahigpit na schedule, pribadong edukasyon, at matataas na inaasahan bilang mga anak ng magiging monarko ng bansa. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang samahan ay naging isang matibay na ugnayan na nakabatay sa magkakatulad na karanasan at malalim na pag-unawa sa tungkuling maharlika. Ilang beses nang ipinakita ni Haring Charles ang kanyang pagtitiwala kay Anne sa pamamagitan ng pagbibigay rito ng mahahalagang seremonyal at pang-estadong tungkulin. Madalas siyang ilarawan ng mga royal commentator bilang isa
sa mga pinagkakatiwalaang tagapayo ng hari, lalo na sa mga mahahalagang yugto ng pagbabago tulad ng kanyang pag-akyat sa trono noong Setyembre 2022. Napakalaki rin ng impluwensya ng kanyang relasyon sa kanyang ina, si Reyna Elizabeth Ikalawa, na naghari mula 1952 hanggang 2022. Ang kanilang samahan ay hindi nakabatay sa mga pampublikong pagpapakita ng emosyon, kundi sa isang matibay na pakiramdam ng tungkulin at serbisyo. Madalas samahan ni Anne ang reyna sa mga opisyal na pagbisita sa loob at labas ng United Kingdom. Isa sa mga pinaka-emosyonal na sandali ng kanilang relasyon ay nang samahan ni Anne ang kabaong ng kanyang ina mula Balmoral Castle sa Scotland patungong London noong Setyembre 2022. Dumaan ang paglalakbay sa Edinburgh bago makarating sa Westminster Hall sa London. Isang huling kilos ng tungkulin at pagmamahalan sa pagitan ng mag-ina. Naniniwala ang maraming tagamasid na minana ni Anne ang disiplina at dedikasyon ng kanyang ina, lalo na sa paraan ng kanyang paglilingkod sa publiko nang hindi naghahanap ng papuri o pansin. Napakalapit din ng kanyang relasyon sa kanyang ama, si Prinsipe Philip, Duke ng Edinburgh. Madalas siyang inilalarawan bilang anak na may personalidad na pinakamalapit sa kanyang ama. Pareho silang mahilig sa kabayo, palakasan, at may tuwirang paraan ng pagsasalita. Pinahahalagahan ni Philip ang disiplina, sipag, at pananagutan, at malinaw na makikita ang mga katangiang ito sa buhay ni Anne. Ang kanilang magkaparehong pagmamahal sa equestrian sports ay lalo pang nagpatibay ng kanilang samahan, lalo na noong mga panahong aktibong nakikipagkumpetensya si Anne bilang kinatawan ng United Kingdom sa mga pandaigdigang paligsahan. Ngunit hindi lamang sa kanyang mga magulang umiikot ang pinakamahalagang relasyon ni Anne. Sa kanyang personal na buhay, si Sir Timothy Lawrence ay naging isa sa kanyang pinakamatatag na katuwang. Ikinasal si Anne kay Timothy noong Disyembre 1972 matapos ang pagtatapos ng kanyang unang kasal. Ang kanilang seremonya ay ginanap ng pribado sa Crathie-Kirk sa Scotland, malapit sa Balmoral Castle. Mahigit 3 dekada na silang mag-asawa at nananatiling matatag ang kanilang pagsasama. Madalas samahan ni Timothy si Anne sa mga opisyal na gawain sa loob at labas ng bansa. Bagamat pinili niyang manatiling malayo sa sentro ng atensyon ng media, naging mahalagang suporta siya sa abalang schedule at malawak na responsibilidad ng kanyang asawa. Napakalapit din ni Anne sa kanyang anak na babae na si Zara Tindall. Ang kanilang relasyon ay higit na pinatibay ng kanilang pagmamahal sa pangangabayo. Sinundan ni Zara ang yapak ng kanyang ina at naging isang Olympic medalist. Noong London Olympics 2012, nanalo siya ng silver medal sa team eventing competition sa Greenwich Park. Dahil dito, naging isa sila sa iilang mag-inang parehong nagkaroon ng tagumpay sa pinakamataas na antas ng parehong sport. Hanggang ngayon, nananatiling mahalagang bahagi ng kanilang relasyon ang kanilang pagmamahal sa mga kabayo at kompetisyong equestrian. Samantala, iba naman ang naging relasyon ni Anne sa kanyang anak na si Peter Phillips. Noong ipinanganak si Peter noong 1977 sa St. Mary's Hospital, sadyang pinili ni Anne na huwag siyang bigyan ng maharlikang titulo. Layunin nitong mabigyan siya ng mas pribado at mas normal na pagpapalaki, malayo sa mga obligasyon ng opisyal na buhay maharlika. Sa kabila nito, nanatiling malapit si Peter sa kanyang ina at madalas silang makitang magkasama
sa mga pagtitipon ng pamilya at mga pampublikong kaganapan. Isa pang mahalagang ugnayan ni Anne ay ang kanyang relasyon kay Prinsipe Edward, Duke of Edinburgh. Kapwa sila kilala bilang masisipag at maaasahang working royals na tahimik na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin nang hindi naghahanap ng labis na publisidad. Madalas silang kumakatawan sa monarkiya sa mga opisyal na gawain, lalo na noong mga huling taon ng paghahari ni Reyna Elizabeth II at sa panahon ng paghahari ni Haring Charles III. Mayroon din siyang profesional at magalang na relasyon kay Sophie, Duchess of Edinburgh. Madalas silang makita nang magkasama sa mga pangunahing seremonya ng estado, mga gawaing pangkawanggawa at iba pang opisyal na kaganapan. Pagkatapos ng pagpanaw ni Reyna Elizabeth II noong 2022, kapwa sina Anne at Sophie ay itinuring na mahahalagang haligi ng working royal team. Samantala, lalo pang tumibay ang relasyon ni Anne kay Prinsipe William sa paglipas ng panahon. Patuloy niyang sinuportahan si William habang unti-unti nitong tinatanggap ang mas mabibigat na responsibilidad bilang tagapagmana ng trono. Pareho silang kilala sa pagbibigay prioridad sa tungkulin at serbisyo publiko kaysa sa personal na kasikatan. Mula nang maging Prince of Wales, si William noong 2022